Magandang araw po. Happy New Year sa inyong lahat. This is Finding Hope with Ami. As we enter a new year, kahit may mabigat pa rin pinagdadaanan ng ating bansa at marami pa rin mga katanungan na hindi nasasagot, pero ang maganda po, hindi pa rin nawawala ang ating pag-asa. Para sa ating New Year special, balikan natin ang mga kwento ng tagumpay ng ating mga panauhin noong 2025 mula sa mga naligaw pero natagpuan si Kristo, sa mga pinalaya mula sa bisyo, takot at brokenness. Sa mga akalang tapos na ang kwento ng buhay nila pero doon pala nagsimula ang Diyos. Their stories remind us na kahit gaano kadilim ang nakaraan, kay Kristo may bagong pag-asa. As we welcome this new year, hayaan nating magsalita ang kanilang mga buhay. If God transformed their lives, kaya rin niya baguhin ang buhay mo, kapatid. Manood tayo. Whatever I have today is a blessing from Him. Mm-hmm. Kung hindi ako niwala na there's Jesus Christ, I don't know kung saan ako dadamputin. Hallelujah. Hindi naman madali ang buhay. Diba? Hindi sa lahat ng tao, pero there will come a time na you will accept. So as early as possible, yung isa pinagsisihan ko na kung mas maaga ako nakinig, mas maaga ako na-blessed. Actually, binibless niya na ako noon, kailan tinatanggihan mo. Tinatalikuran mo. Kasi ang feeling kasi na ano tayo sa paniniwala na yung punta ka lang ng Sunday, you will be forgiven. Di ba? Okay. Parang obligasyon lang, enough na. Yeah, enough. Hindi pala ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Kailangan may personal na relasyon talaga. Kailangan yung personal talagang alam mong every second, every moment na kailanganin mo siya, andyan siya. Wag kang hihinto ng pananalangin na So you mean, lagi aware ka na nandiyan lang siya sa tabi niya, Yes. sa tabi mo? Yes. Or kasama mo dyan sa puso? Kasama ako sa puso. Kasama mo sa puso. And yun ang binibuild ko gusto ko i-build sa mga anak ko na andyan lang siya. Kung hindi niya ako diniscipline, I don't know kung nasan ako. Baka wala na ako. Nahirapan ka ba nung dinidisiplina ka ni Lord? Oo, kasi addict ka sa sarap eh. Oo. Lahat ng gusto mo masarap, andyan eh. Okay. Pero mahirap yung umalis. Oo, Alam mo kasi, yun? ba't gusto mo umalis? Masarap pala. Kasi andyan na siya sa'yo eh. Oo. Sinasabi niya na sa'yo na hindi ka naman sa kanya, akin ka eh. I mean kasi yung mga sarap na yun galing sa kalaban. Hindi galing sa Panginoon. Oo. Iba yung hindi happiness yung nasa kanya eh. Nasa kay Lord. Oo. Joy. Wow. You mean yung... It's not happiness is easy to achieve. Okay. When you have money, kung happiness yan eh. Mm-hmm. Pero iba yung joy. Pag nasa ka sa kanya, yung joy na nandiyan dyan, yung mga sanga lang ng happiness, ng joy ang happiness. Minsan, kahit wala kaming pera, meron pa rin, ewan ko, pero meron talagang joy and peace. Oo. Meron joy and peace. Kahit sabaw lang, humihingi kami ng sabaw sa karinderya. Okay. Oo, tapos kanin. Oo. Ganyan. Minsan gano'n na lang. Ganyan. Minsan nachichismis na nga kami eh. Kasi, uy, dating sex bomb, the tricycle, nagbabas, nag-jeep. Oo. Ganyan. Pero, una po, nahihiya ako. Okay. Una. Pero nung, nasabi, okay lang, parang, hello po. Nagtuloy-tuloy kay Lord because of His word eh, and His promises sa na pinangahawakan na that He will provide for us. And talaga naman na
hindi naman talaga kami pinabayaan ng Lord. Okay. Merong mga tinuturo. May dumarating. May Maski na dumadating. hindi kayo kumikita ng, May ng dumadating. physical na pera, Yes. pero may pagkain. Yung Opo, needs. Yes. Ang hirap po kasi. Pero ano talaga yun? Strength ni Lord. Hindi namin kaya rin yun. Talagang glory to God po talaga lahat ng yun. Opo. And hindi kami pinabayaan ng Lord hanggang sa, eto po, nakaahon. Okay. Gaano katagal bago nakaahon? Matagal. Oo. Years, siguro 7 years, 8 years. Talaga? 8 years. Ang tibay. Oo, ang kahit galing. buntis ako, alam niyo po, minibus. Ah. Ang sakit-sakit sa likod ng minibus. Sabi ko, tapos, ang tigas-tigas ng upuan. Oo. Ganyan. Sabi, ang sakit. Pero, okay lang, go. Punta tayo ng church kasi yung church po namin, 1 hour sa bahay namin. Sige, tuloy pa rin. Kahit walang pamasahe, sige, go pa rin tayo ng church. Kahit walang, Pero, may lang lilibre sabi ng pamasahe. Biglang manganlilibre. Oo, May ganon. pinapadala talaga ang Panginoon, Tapos ano? pagdating namin ng church, may magbibigay sa amin, 1,000, ganyan Oo, na. oo. Na may pamasahe kami pa uwi. Okay. Ganyan, parang by faith lang lahat ng punta namin sa church. Kahit Oo. na walang pera, Tapos walang pag-uwi mo pamasahe. pala, may Pag-uwi- magbibigay. Opo, ang galing talaga ng Lord. May time nga, wala kaming pang-lunch. Sabi niya, sige, benta ko yung mga betchin, 1 box. Meron kami. Binenta ko sa palengke ng Cavite City. Walang bumili. Hindi ko na alam gagawin ko. Wala akong makuhang pera. May talahiban sa tabi ng palengke. Nagbike ako doon, binagsak ko yung bike ko, sumigaw ako ng malakas na malakas. Sabi ko, Lord! Sabi mo, ipoprovide mo kami. Sabi mo, do not worry. Pero, dinala mo kami sa Cavite. Wala naman kami makain. Iyak ako ng iyak noon. Malakas talaga. Umahagulgul ako. Tapos umalis po ako. Tapos sinundan ako ng motorcycle. Vroom! Tapos pinatabi ako sa isang iskinita. Sabi sa akin ng lalaki, ba't ka umiiyak? Nandun lang yung bahay ko sa likod eh. Anong problema mo? Wala po kaming makain na asawa ko. Okay lang yan. Ganyan talaga. Minsan. Ito. Tig 500 tayo. Binigyan akong 500. Yung pera niya hinatian ko. Sabi ko, thank you po. Tapos bumili ako ng pagkain, ulam. Han, may pagkain na tayo. Pinrovide kami ni Lord. Agad. Wala naman kaming kamag-anak doon. Talagang sinadya ng Lord dalin kami doon eh. Kasi may plano siya doon sa amin, ililipat niya kami ng church. Pero yun yung experience. Tapos, pumunta yung mga binentahan ko sa palengke. Pinahanap ako. Yung mga may-ari ng tindahan doon. Sabi niya, sorry hindi ka namin binilan. Hindi namin alam na may problema ka. Narinig pala yung sigaw ko sa palengke na umahagulgul ako. So, yun, ang nangyari, binigyan ako 500. So, yung panahon na wala ho talaga, hindi kami pinabayaan ng Lord. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, dito rin ako nagdesisyon nun. You're talking about like 1999. Nagdesisyon ako na hindi na talaga ako babalik sa kanya. Then, nag-divorce na kami. Masakit man yung desisyon na yun, parang hindi na rin kasi nag-workout. But then, there comes God again in my heart. I came back to the Philippines. I remember that. After few months, nag-grant yung divorce ko. And then my hunger, biglang, the freedom was just not because nag-divorce. The freedom was, I can move and spend time with God without question. Yung alam mong, I can tell everybody that it's always been God in my heart. Na hindi ko na kailangan itago. Na I can worship openly, alam mo yun. Kasi every time makikinig ako ng Christian music, no one can hear it. Naka-headset ako nung nandun ako. But then umuwi ako sa Pilipinas and then I looked for my Christian friends. Sabi ko, may church ba dito sa Alabang? May church ba sa Makati? Alam mo, naghahanap ako ng church. Kasi yung hunger was just so strong.
sabi ko, I need someone to catch me because during that time, I was like, okay, nag-divorce ka na, and then what? Yung presence ni God in my heart never left me. Talagang pinakita niya sa akin yung hindi kita iniwan ever since. Siguro sinasabi ni God na alam ko, mahal mo ako. Di mo ako pinansin for a while. I felt, kasi kala ko kaya ko. Alam mo, kala mo, ang tapang mo, ang dami mong hinarap na problema. And then, I had this tendency kasi na I plan my life. But then God changed that. Took away a lot from me. You're talking about ripping me off of what was given to me. You know, I was, as you said, I was married to him. But then, akala nung iba, you had everything already. Yes. You had all the money, you had this and that. But then, looking back, hindi ko nga inisip yun eh. Ang dami ko nga sabi ko, ba't nung panahon na yun, hindi ko man lang naisip na ganun pala yung experience ko. For a lot of people, grabe yung experience ni Ayan. Bilib na bilib sila kasi naging prinsesa siya. Pero hindi lang yun pala hindi yun ang magpapaligaya sa'yo. At the end of everything that this world can give you, it's only God's presence in your life that can change you. So, nabasa ko pagbukas ko, parang John 15 yung naano ko. Saktong-saktong John 15, di ba? Parang, I am the vine and you are the branches. Parang, if you want to be fruitful, di ba, you must remain in me so you may bear fruit. Nag-stuck sa mind ko yun na, remain in me. Di ba? Kaya, hindi mo, if babasa nyo yung buong nun, mahaba pa yun, di ba? Sabi ko, kaya pala, kasi parang I'm going around in circles na, di ba yung, ang gagawin ko kasi, Lord, ganyan. Pag umukay na, sige Lord, dyan ka sa backseat. Nakukuha Ako na magdadrive. Oo, nakukuha na gusto ko eh. Pero baliktad pala. Di ba yung parang, kaya niya sinabi na I'm the vine, kayo yung branches. Di ba parang I will cut off the branch that don't bear fruit. So parang, kaya pala tinatanggal niya yung mga masasamang impluensya, mga taong di tama, mga environment na hindi mo dapat kalagyan. Minsan di mo naintindihan, pero para sa'yo yun. So parang at that point, sa ko, Lord, I surrender everything to you. Everything, ano yung next step na gusto mong gawin ko, kahit sa mga next na decisions ko sa life, mga ka-relationship ko, kaibigan ko, tanggalin mo kung sinong mga hindi dapat sa buhay ko. Talaga? Opo, at i-remain mo, ingatan mo, o turuan mo kong ingatan yung mga taong dapat nasa circle ko. And true enough, ang daming na-expose. Ang dami kong nakitang hindi tama, ang dami kong nakita mga tao na hindi sila dapat nasa buhay ko. And ang dami ko rin na-discover sa sarili ko na mali. Yun yung sinasabing surrender. Hindi pwedeng 99% Lord, pero 1% sa akin. Kailangan lahat. Nagka-hope ako na to see na, oo nga no, Lord, sana nga one day magkaroon ako ng family. Nagkaroon na ako ng ganun. Hindi ka tulad nung dati na ayaw mo. Kami ni Puro Oyo. nega. Naku, si Oyo na 6 ang anak. Biglang 6 Ayaw ang magkaroon anak. ng pamilya. Ayaw niya. Oo. Walang kailig-ilig sa bata, yung Oo, ganon. ganon. Binuo muna ako ni God sa sarili ko. Na parang I didn't have to depend on my parents or sa lalaki or Yung sa happiness kaibigan. Yes. Na parang, naalala ko yun yung parang naglalakad ako tapos parang, ano tong feeling na to? Parang ang sarap ng feeling pero parang mag-isa lang ako. Pero parang, masaya ko. Yung May ganon. joy. Oo, na, di ba, na kahit single ka, kahit ano, hindi nakadepende yung kasiyahan mo sa isang tao. Sa ibang tao. O sa mga circumstances. I feel that's true joy. Nakakilala ako kay Lord noong 1992. 1992. Okay. Turning point ng buhay ko yun. Kasi during that time, nung nag-artista ako,
Siyempre, masaya ka pag kasama mo yung mga kaibigan mo eh. Pero pag mag-isa ka na sa bahay, malungkot ka na eh. Parang naghahanap ka ba ng una dahilan kung bakit ka nabubuhay. Pangalawa, happy ka lang kung may happening. Pag wala ng happening, malungkot ka na. Okay. And then, one of my greatest fear during that time was to die. Kaya di ko makalimutan yun eh. 1992, lunch date. Okay. Kasi doon kami magkasama nila Randy. Si Randy, host siya doon. Tapos kasama si Tony Rose Kaida. Yes. Si Tony Rose naman, yung storya naman niya, backstory niya, alam naman natin, dating naging drug dependent siya, na-rehab. Na-rehab, nakabalik. Nung tinanong na namin, mabuti ka na. Sinong doktor mo? Sagot sa akin, Jesus. Sabi ko, malalim na talaga, tama mo. Sabi ko, si Jesus, doktor mo. Pero ang isang di ko maano talaga, yung may tatwa, yung pagbabago ng kanyang buhay. At nagkaroon siya ng kapayapaan. Sabi ko, anong meron dyan? Tapos, pag nagbe-break, nagbabasa lang ng Bible siya. Ganon. Okay. Sabi ko, I want to have what you have. So, that's the time that she shared to me yung the gospel, the love of God. Yun nga, pinaliwanag sa akin, ganon tayo kamahal ng Diyos. Na sobra tayong mahal, na gusto niya talagang willing siya na ibuwis ang bugtong na anak para tayo ay mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang dahil doon 1992, doon ko tinanggap si Jesus sa buhay ko. Sa lunch date sa may Broadway Centrum, doon ako nanalangin. And ever since that day, doon na nag-umpisa ang pagbabago ng aking isipan at aking pananaw sa buhay. Nahihiya po ako. Hindi ako nagsasalita pa. Yung sa sharing, hindi muna ako nag-share. Tapos hanggang sa, gusto ko kasi munang maintindihan po Okay. yung Biblia. Yung kung ano yung nilalaman niya. Kung sino si Lord talaga. Kumbaga parang kilala ko si Lord, pero wala akong relationship sa Kanya. Yun ang difference. Yun yung difference. Na parang, kilala kita, mag-ano lang ako sa'yo. Parang, pag may kasalanan ka, hindi ka magpe-pray sa Kanya kasi natatakot ka noon. Pero pag kailangan mo siya, pe-pray ka na, ganyan. Diba? Ganun lang yung alam ko. Naging tradition lang. So, nung, eto na nga, nandito na nga ako sa Christian, sa Victory. So, doon ko siya naintindihan. Ang nagustuhan ko, parang sayaw siya hinihimay-himay po yung steps namin. Ganon din siya. I-explain sa'yo kung ano yung umpisa. Bakit siya tinawag na Jesus natin. So, doon ko naintindihan po talaga. Na kaya, after nun nga yung in-invite ako, hindi ako nagsasalita. Tapos eventually, eto na, nag-open na ako, umiiyak na ako, na parang out of nowhere, nagkikwento na ako ng buhay ko. Parang, teka lang parang mo-over na yata ako. Pero sabi sa akin, isang hindi, okay lang yan. Hindi ka namin i-judge. Wala kaming ganun. Doon ko na-feel na love ako ni Lord. Talaga. Hindi ako nagkikwento Hindi ako nagkikwento. Na parang yung buhay ko, kikwento ko sa iba. Nagkaroon ako ng freedom mag-speak. Yun. So, kaya nung meron na kami yung sharing na, share lang ako nag-share. Sabi na, okay lang yan, share ka lang ng share. Hanggang sa na one-to-one na ako, ganyan. Ito pala yung sinasabi ni Josh. Na kapag na-encounter mo si Lord, magbabago yung pananaw mo sa buhay na kung dati takot ka mag-share, kung dati takot kang ma-judge, dito kahit i-judge ka ng iba, yung heart mo, may peace. Yun yung naramdaman ko kasi Kung may trust ka sa Kanya, hahanapin mo yung purpose ng pagkatalo mo. That time, parang ganon. Tapos,
marirealize mo din na, oo, anak ako ng Diyos, pero hindi lang ako ang anak ng Diyos. Lahat tayo gusto niyang i-bless. Eh paano kung yung pag-bless na yon, pag-bless sa'yo is hindi blessing ang dating sa akin noon sa buhay ko. Kailangan tanggapin ko pa rin yon. Dahil nagtitiwala ako sa Kanya. At dahil magkapatid tayo sa Kanya, na this is your time. Ako yung mag-give way sa'yo ngayon. Kasi ikaw yung pinili niya na i-bless with this thing now. Ang ganda. Iba yung pinipray natin. Di ba? Siguro sa pagiging athlete, lalo kung na-realize yun. So, dito sa buhay, ang ganda. Kasi yung hindi porke natalo ka, ibig sabihin, Talo ka. pinapatalo ka ni Lord sa Yes. buhay. Pwedeng ito pa yung paraan, yung pagkatalo mo, para ma-reach mo yung victory. Yes. Kasi sa totoo lang, yes, gold medalist ako sa Asian Games. Ako pa lang ang Filipino equestrian gold medalist sa Asian Games. Pero yun yung napanalo ko na napansin, na importante. Pero yung talo ko, ang dami. Daan-daan. No. Hindi ko na-realize na sa stage na to ng buhay ko, kasi kakapanganak ko lang kay Rafael nung time na yun. Wow, oo. Sabi ko, hindi ko na-realize na itong stage ng buhay ko, makakapag-compete pa ako for the Philippines sa Asian Games. Pero dinala mo ko dito. Sabi ko, kung yun lang yung dahilan na dapat maging masaya ako, thank you, Lord. Ang ganda na. Basta lahat, nag-thank you lang ako sa Kanya. Tapos sabi ko sa Kanya, Lord, kung ano man ang maging result dito, basta thank you. Thank you na nandito ako. Tapos parang nawala lahat nung clutter, lahat nung nagpapadistract sa'yo, nawala lahat nun. Basta sabi ko, basta sasakay ako. Di ba sabi nila, magaling ako? O di, gagalingan ko. And then, yun na nga. Tapos nanalo ako. Nanalo. Siguro yun yung Good. time na pinaka psychologically and spiritually prepared ako na manalo ng bagay na ganun ka-importante, na magiging ganun ka-importante sa buhay ko. Kasi feeling ko, kung hindi ako naging Asian Games gold medalist, baka hindi rin ako napunta sa International Olympic Committee ngayon. Parang feeling ko, naging path yun. Yes. Na never kung yung sinasabi mo na, pinangarap mo ba yan? Never. Doon dumating in time na, I don't know, I just surrendered to the Lord. Hindi ko makakalimutan yung moment na when I was crying out to the Lord. I was worshiping. Sabi ko, parang sa pelikula na bumubukas yung langit. Yung habang nag-worship ka, nakita mo how great the Lord is. Sabi ko, Lord, alam kong makasalanan ako, pero ba't kailangan pa may kunin na isang tao para lang ma-realize namin na ikaw lang, Panginoon, ang tagapagligtas. Ikaw lang ang pwedeng mag-transform ng aming mga buhay. Kasi we were living, alam namin na sa group na we were living as a sinful man. Ganun naman ang sabi sa Bible, pag pinanganak ka dito sa mundo na to, all have sinned and fallen short of the glory of God. Minsan hindi mo ma-realize kasi
ang daming binibigay ng mundo na puro happiness, na temporal lang. But then again, pag nakuha mo na siya lahat, darating yung time na empty ka na you're still seeking for something na hindi mo maintindihan, na doon ko lang nakita na when I surrendered myself to the Lord. I mean, kahit na sobrang devastated yung buhay ko noon, parang may kumikiliti sa puso, may kumukurot sa puso ko na, bakit ang saya pa rin, Lord? Na kahit na may kulang, pero maramdaman mo na kumpleto ka. I just realized na ito pa lang pagsasayaw na binigay sa akin ng Panginoon. Na at first, hindi ako marunong. Pero dumating yung time na nalagpasan ko pa siya. Dumating yung acting, nandiyan yung singing, dumating yung character mo na binigay ni Lord, yung identity mo, yung purpose mo. Everything yun na pag na-realize mo na ang lahat ng para sa mundo na to temporal lang. But then again, pag si Lord na pag may Jesus ka na in your heart, doon mo mararamdaman na kumpleto ka na talaga. Doon ko nakilala yung mga totoong tao sa akin na minahal pa rin nila ako. Kahit na bumagsak ka. And then, nilagay ako ng Panginoon sa tamang support group. Doon sa retreat na yon, nakita ko ang isang grupo. Kumusta yung grupo na yun? Napagtingin ko sa kanila, meron akong pamilyang mabalikan. Yung grupong ito, The Living Free Ministry. Ito po yung mga naging part ng LGBT community. Sila rin po ay may mga gender confusion, may mga gender issues na kung saan some of them are already redeemed. At ang iba naman sa kanila ay nandun pa rin sa process. Pero ito yung nakita kong grupo na makaka-relate ako sa kanila. And the goal of the Living Free Ministry is na talagang makilala namin ang Panginoon. Oo. The ministry na goal nila is to let people na si God talaga yung mag-change sa buhay. Doon sa pangalawang encounter ko with the Lord, Lord, totoo talaga. It's about my relationship, my personal relationship with you. Yun yung talaga yung mag-transform sa buhay ko. Not religion, but relationship. And through with discipleship, na kung saan meron pa akong mga group of men, godly men, doon pa ako nag-grow bilang isang Kristiyano. Mayroong accountability. And then, doon ko rin natutunan kung paano ba yung perspective ng isang tunay na lalaki. Ito yung totoong sinasabi ng Diyos. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. So, yun yung paniniwalaan ko. So, after nung nangyaring yun, tita, hindi agad nagbago. Hindi po agad. Sorry, magpupunas lang ako. Alam mo, tita, every time I tell the story, kahit one-on-one stop, I always feel this. Siya lang nakakapagbayak sa akin. Walang iba. Hindi ko makakalimutan kasi. So, okay. Tuloy po natin. After nung araw po na yan, tita, hindi agad instant santo. Day by day, I think it took me a year and a half. Napapansin ko lang, I cannot do the things na ginagawa ko dati. Matabil po kasi ang dila ko, tita eh. Matulis talaga ako magsalita. Masakit akong magsalita. Malakas din ako manlait. Ang katwiran ko kasi, kung napikon ka, anong gagawin mo? Lalabang ka ba? Yun ang lagi kong katwiran. Hindi mo ko kaya. Parang ganon. That's why I can say those stuff. Napansin ko lang, after po nung nangyari sa akin, hindi ko na kayang magbitaw ng mga ganon sa tao. Unti-unti nagtataka din ako, nafe-feel ko na yung hurt ng iba. Ang una ko nararamdaman is,
gawin muna sa akin yung gagawin ko. Kung hindi maganda sa pakiramdam ko, huwag mong gagawin sa iba. Lalo na yung physical side. Para akong diring-diri sa nagawa ko noon at sa past na maling-mali. So, hindi ko ma-explain pero unti-unti po siya na hindi ko na kayang gawin yung mga ginagawa ko dati na hindi magaganda. First in my life that how God restores, kahit marami kang dinaanan, that God still gives good memories. He still writes the story of your life and He keeps writing it if you follow Him. But the second thing is, how can He use this also in the lives of other people? Yes. That they would, you know, I think what your program is about, you want to bring hope to people, di ba? I mean, ang daming hindi na magagandang pangyayari, pero may pag-asa pa pala. di ba? I think I only knew about God maybe this much, but when I went through yung dinaanan ko, mas nakilala ko ang Diyos. How He brings healing, how He's present, how He still loves me, how He has a good plan for my life. And you know what? I mean, it's so hard to say to people, kunyari kung wala kang dinaanan, tapos may sinishare sila, naintindihan ko yan. Kasi, Hindi mo naintindihan. parang it's not really sincere. Oo. But you know, when you share your brokenness, parang nakaka-relate ang ibang mga tao kasi marami silang dinadaanan. Yes. And if your life is always looks so perfect, how can people also relate? That's why it's important that we share our struggles, ang mga dinadaanan natin. But we don't stop there. We frame it the same way that Job understood God in the end. That, Lord, I see you. And now because I see you, I see that you're a great God, that you are in charge of everything. And then God said, I'm going to bless you, di ba? And that's also your life story. Di ba? Sayang yung death niya na binigay niya sa atin yung buhay niya pagkat sasayangin lang natin, di ba? And then God renewed you. This is living proof. Ito. Ikaw mas lalo na. No, but di ba? Praise God. It's just really, you'll meet many people where Salamat sa God, storya ni Lord. di ba? God restored people, even with difficult past. That, and God's using them. Like you. I'm so blessed by you. Ay, naku naman, mas blessed ako. Maraming salamat po for starting your new year with us. Habang pinapanood at pinapakinggan natin ang mga kwentong madidilim na nagtungo na sa liwanag, naaalala natin ang pag-asa ay na kay Kristo mismo. At siya rin ang kasama natin sa bagong taon. Kung iba-iba man ang kwento ng ating mga guests, iisa naman ang mensahe. Kung binago niya ako, babaguhin ka rin niya. Kung binigyan niya ako ng pag-asa, bibigyan ka rin niya. Kung may ginawa siyang maganda noon, may gagawin din siyang maganda ngayon. Sa panahon naghahanap ng bagong pag-asa ang bansa natin, these testimonies remind us na God is still moving quietly and powerfully. From Finding Hope with Ami, may this new year bring courage, restoration, and the unshakable hope we have in Christ. God bless you po. Happy New Year sa inyong lahat. So why do you do what you do? Kasi, Siyempre, out of siyempre yung thankfulness kay God, gratitude, yung gratefulness. Not because may gusto mong, di ba, gusto mo kasi ma-bless, no. It's because I'm so blessed na kailangan ibalik ka naman sa Kanya. And at the same time, yun talaga yung, for me, purpose natin. Alam mo, dapat naging presidente ng bayan. O sige, first lady. Ganyan. first lady na lang ng bahay ko. Hindi, ng bayan.